Alam mo anak, minsan ang tao ayaw nang balikan ng nakaraan. Kasi masakit to. Yung tatay mo maraming iniwan at nasaktan dito. Kaya nga kinumbinsi ko na nga ang sarili ko na patay na siya eh. Pero buhay pa siya, Nay. Tatay ko pa rin siya. Siya pa rin ang magbubuo ng pagkatao ko. Ibig sabihin, anak, hindi magiging buo ang pagkatao mo pag ako lang ang magulang mo? Nay. Hindi pa pala sapat ang nanay, ha? Alam mo na kasi tinalikuran, kinalimutan niya tayo, pero nabuhay naman tayo, di ba? Pero Nay, gusto kong panagutan niya kayo. May obligasyon siya sa atin. Gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko pa siyang makilala. Mayakap. Masabihan na, anak, mahal na mahal kita. Anak, ako? Mahal. Na mahal. Na mahal kita. Alam mo yung totoo? Ang tao dapat hindi nabubuhay sa nakaraan. Kasi kung hinintay ko pa yung tatay mong balikan tayo, siguro matag na tayo namatay sa gutom. Pero anak, huwag ka mag-alala. Kung gusto mong makita, makilala pa yung tatay mo, hindi kita pipigilan. Kasi karapatan mo yun eh. Diba? Karapatan mo yun. Sa pamamagitan ng private messages, mapag-aalaman ni Shane sa half-sister niyang si Paula na may iba na palang pamilya si Anthony bukod sa kanila. Sa huling mensahe ni Paula kay Shane, ibinigay ni Paul ang telephone number kung saan maaaring kontakin ni Shane ang amang matagal na niyang kinasasabi kang makausap at Nay, makilala. Nakapagpa-load na ako. Tatawagan ko na yung tatay ko. Sigurado ka ba alam ni Anthony tatawag ka? Saka gusto ko ba niya makausap? Nay naman eh. Panira ka ng moment eh. Ang tagal ko kayang hinintay ito. At saka, hindi naman siguro ibibigay sa akin ni Ate Paula yung number niya kung hindi siya napaalam sa Daddy Anthony ko, di ba? Ano na bang oras doon? Alas 7 pa lang ah. Baka nagdi-dinner dun sa pamilya niya. Pamilya? Opo, kasi bukod dun kina Ate Paula, may iba na rin kasi yung pamilya ng tatay niya eh. Teka nga, tawagan ko na lang sa number niya si Ate Paula. Baka kung ano nangyari sa tatay. Hello, Shane? Yes. Yes, this is your sister. I tried calling her father. Oh, I forgot to advise you. Father doesn't want to talk to you anymore. He said not to call him or to contact him in any way. Pardon him.